Okay guys, short video lang ito kasi naman nakakaloka, no? Pati si Alan Kay hindi rin kinaya yung mga post sa Facebook page na Alan Kay. Actually, nakakagulat yung Facebook page na yan kasi kung titignan mo, ano na siya ha? Ang followers, ang subscribers niya ay 295,000 followers na siya. Tapos 18 lang ang kanyang following. Tapos nakaka 1,700 posts. Maniniwala ka na kay Alan Kay yung Facebook account yan because Meta verified siya, may blue check siya. Kaya talagang yung mga pinopost dito maniniwala ka na siya na si Alan Kay yon. Buti na lang may Instagram si Alan Kay at doon niya nilinaw na hindi nga yan sa kanya. Kasi talagang nakaka-alarma katulad ngayon na talaga nagpapakalat ng scare, ng takot, and at the same time nakaka-anxiety pag binasa mo yung post na yon kasi ang feeling mo parang kung si Alan Kay nga ganyan na yung pananaw, paano pa yung mga mas mahihirap o yung mga wala talagang naipon o yung yung delikado talaga ang buhay. So ganyan nga, babasahin ko lang muna yung post na yan dun sa Facebook page na Alan Kay, na again sinabi nga ni Alan Kay ay hindi kanya, pero ito talaga yon. Sabing ganyan, mag-stock na kayo ng pagkain sa mga may bata, mag-stock kayo ng maraming tubig at solar power station. Hindi natin alam kung anong mga nang mangyayari sa mga susunod na buwan. Maaring kahit papano maayos pa sa ngayon, pero hindi natin alam paggising natin kinabukasan kung ano na ang sitwasyon. Kaya kung may mga tinatago kayong pera, ilabas nyo na yan dahil kapag nagkaroon na ng matinding krisis, wala nang silbi ang pera. Pinakamahalaga, taimtim na panalangin. So, ganyan yung mga post dyan na nakaka-alarma. Di ba parang ina-encourage ni Alan Kay yung mga tao na ilabas lahat ng pera sa bangko. Pag nangyari yun, Diyos ko, maraming mababankrupt, maraming magsasara na malaking problema yan. Pati yung mga sinasabi niya, okay naman siguro yung mag-stock kayo ng mga pagkain or wala namang problema doon. Pero kaya alam naman natin yung problema sa atin, di ba? Mahilig tayo mag-hoard, baka mamaya mag-panic, mamili ng marami. So tayo rin ang maapektuhan. Mas maraming Pilipino ang maapektuhan, especially yung wala naman talagang pang-stock. Yun ang nakakatakot doon. So mabuti na lang, sinabi talaga ni Alan Kay na, ayon, hindi po ako ito, wala po akong Facebook account. Yun, nilinaw niya yan na wala siyang Facebook account, na dapat lang naman niyang linawin kasi marami talaga ang naniniwala. Very powerful ang pangalan ni Alan Kay. Yung mga messages niya, paniniwalaan ng maraming tao. So dapat lang talaga maging masusi tayo sa mga ganyang mensahe kasi nakakatakot talaga. Sabi nga nung iba, nagtataka sila bakit may blue check, bakit daw. So ayun na nga, Meta verified, paid, or notable public figure, business verification, pre but harder. So, yun nga, ang dali na rin palang no, magpa-meta verified ngayon kahit hindi siya mismo ang may-ari. Actually, naging problema na yan dati nila. Like for example, ni Catherine Bernardo, naging problem niya yan because may fan na gumawa ng Facebook page niya na hindi na mabawi kasi inangkin na talaga ng fan na yon. At the time, di ba, hindi pa naman masyadong yung Facebook. Kumbaga, hindi nakafocus doon yung mga ibang tao. So, ngayon, talagang yan na rin ang pinagbabasihan ng mga kung ano man. So, eto, basahin ko yung mga reaction agad nung sabi, na-anxiety pa ako kanina nung mabasa ko sa Facebook. So, yung sabi niya nga, akala ko rin true na si Alan Kay. Sabi ni isa, buti naman, nakakapanik kasi yung message na yun. Hala, akala ko po legit yung page na yun kasi may blue check. FB page din ng Juday may ganyan, daming bash na comments. Naka-verify pa nga, kaloka talaga. Nasa, yun nga, 200, kulang-kulang 300 pa naman po ang followers sa Facebook. Sabi niya, pa-check din talaga ako dito sa account mo para ma-check kasi madami pong nag-share post ng gumagamit ng name nyo sa Facebook. Actually, kayang-kaya naman talaga yung mga laman ng Instagram ni Alan. Ginagamit niya rin sa Facebook, kinukuha niya. Kaya talagang maniniwala kang si Alan Kay yun. Pero again, sabi nga ni Alan, nilinaw niya na hindi sa kayon. Kaya yan, sabi, Ma'am Alan, palagi yan nagpo-post yung page na yan. Ginagamit talaga ang pangalan mo. Daming napaniwala dyan kasi may verified check. Kala nila ikaw talaga. So ito, dapat i-report talaga yan. Kung ako nag-viral na nga naman eh. Kung ako kay Alan, i-report talaga yan. Pagawa niya ng paraan yan. Kasi yung pangalan niya, ako rin nung una kong naisip, kasi meron namang Facebook si Alan, pero noon pas hanggang sa tinamad siya. More on Instagram na siya. So, pero yung isa na yon, hindi talaga kanya yon kasi hindi ako nakakapag-message doon eh.
Pero kaya lang nung binasa ko, kasi nga verified, sabi ko, naku, nag-iisip to, I'm sure marami nag-isip na i-withdraw ang mga pera nila, which is maling-mali. Kaya sana naman, yung mga nagpapakalat ng ganyan, hindi ko alam kung anong intention nyo. Pero mabuti na lang nilinaw ni Alan Kay na, ayan na, hindi siya yan. Kaya at sana wala nang gumawa pa ng ganyan, na gamitin yung mga pangalan ng mga sikat para manakot ng mas maraming tao. Ito, mag-create talaga to ng gulo once na maraming nahikayat na gawin yan, yung talagang mag-hoard, mag-stock ng marami, at the same time, i-withdraw lahat ng mga pera nila sa bangko. Mas malaking problema po yun. So, yun na muna. Basta klaro, hindi kay Alan Kay yun. Ayun, malinaw na yan. Okay? Yun na muna. Maraming salamat. And see you soon. Bye-bye.